Dominant Protector. Credit to the author. 4,271-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Ito ay kapalaran. Ang lalaking may kulay abo ay isang bagong dating na Soul Master, at ang Wando Golden Core Fruit ay walang silbi sa kanya maliban sa pagbebenta nito. Pero nasa bag niya pa rin. Ano kaya kung hindi tadhana? Siyempre, gaano man sila kaswert, kailangan nilang magkaroon ng lakas para gawin iyon. Kung sino pa ang nasa posisyon ni Terence at Minerva, napatay na sana sila ng lalaki. Hindi ito magiging swerte, magiging malas. Sige, bilasan na natin at umalis. Masyadong hindi ligtas ang lugar na ito. Inilagay ni Terence ang bag sa Jade Space at hindi nang ahas na manatili pa. Wala siyang pakialam sa mga sugat niya at mabilis na umalis kasama si Minerva. Wala siyang pakialam dahil kailangan lang niyang hawakan ang kamay ni Minerva at tulungan itong makabangon. Oo. Mabilis na tumango si Minerva. Alam din niya na hindi ligtas na manatili pa rito at kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Nagdulot sila ng napakalaking kaguluhan ngayon, at nasa harapan nila ang aral ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Kung nanatili pa sila, sino ang nakakaalam kung may lalabas na ibang tao nang wala saan? Ito ang ubod ng kagubatan ng Lofeng. Maliban kay Bubay Charlton, ang mga maaaring pumasok at umalis sa lugar na ito ay pawang mga orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol. Hindi ito biro. Agad namang tumakbo ang dalawa, ngunit hindi sila naglakas loob na tumakbo ng random. Sa halip, sinundan nila ang mapa ng ruta na ibinigay ni Bubay at ibinalik ang paraan kung saan sila pumasok. Ito ang tanging paraan upang makatakas sa isang piraso. Kung hindi sila mag-iingat, maaari silang tumakbo sa pugad ng ilang makapangyarihang espiritong hayop. Iyon ay magiging isang tunay na sakuna. Makalipas ang 4 na oras, si Terence at Minerva ay 12-dosenang milya ang layo mula sa libingan ng Spirit Beast. Hindi sila nakatagpo ng anumang aksidente sa daan, at walang sinumang tao o espiritong hayop na sumusunod sa kanila. Ito ay isang mapayapang paglalakbay. Sige. Dapat okay lang. Huminto muna tayo at magpahinga sandali. Aalis na tayo pagkatapos nating gumaling ang mga sugat natin. Sabi ni Terence. Mabuti pa si Minerva. Ginamon niya ang natitirang mga sugat sa kanyang katawan habang siya ay tumatakbo. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga sugat sa katawan. Bagaman hindi sila masyadong seryoso, hindi magandang bagay na i-drag ito ng napakatagal. Kailangan pa niyang gamutin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Oo. Humihingal na tumango si Minerva. Sa napakakapal na kagubatan, 4 na oras na siyang walang tigil sa pagtakbo. Siya ay umaasa sa tunay na chi sa kanyang katawan upang kumapit. Kung hindi siya magpahinga, hindi siya makakatagal. Lumingalinga si Terence sa paligid at nakakita ng medyo malinis na bato na mauupuan ni Minerva habang pinapagaling niya ang kanyang sarili. Matapos ang kalahating oras ng insenso, ang natitirang mga sugat sa kanyang katawan ay ganap na natangay. Hindi lamang ang kanyang katawan ay nakaka-relax, ngunit ang kanyang espiritu ay mas mahusay din. Inilipat pa ni Terence ang maraming purong chi kay Minerva habang pinapagaling siya. Ito ay isang hindi maiiwasang pagpili. Kahit na baliwalain ang malapit na relasyon ni Terence at Minerva, kahit na isaalang-alang niya ito mula sa pananaw ng mga kasamahan sa koponan, kailangang tiyakin ni Terence na si Minerva ay may sapat na lakas sa pakikipaglaban sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, ito ay kagubatan ng Lofeng, kung saan ang panganib ay nakaabang sa lahat ng dako. Hindi magiging kakaiba ang anumang mangyari. I'm fine now. Itutuloy natin. Iniunat ni Minerva ang kanyang mga braso at binti at inikat ang kanyang ulo para magtanong. Hindi na kailangan iyon. Sa anumang kaso, hindi dapat magkaroon ng anumang gulo ngayon. Bihira ang pumunta sa kagubatan ng Lofeng at marami pang oras bago bumalik ang Miasma Fog. Maglakad-lakad na lang tayo dito. Kung papalorin tayo, baka may makasalubong tayong magandang bagay. Umiling-iling na sabi ni Terence.
Habang nasa daan, maingat niyang kinumpirma ang oras kung kailan mawawala ang miasma sa kagubatan ng Lofeng mula sa bibig ni Denver at ng iba pa. Ayon sa kanyang karanasan sa mga nakaraang taon, mayroon pang kalahating buwan bago bumalik ang miasma. Nagkaroon pa ng maraming oras. Kahit na ang dalawang pinakakapansin-pansing kayamanan ng kagubatan ng Lofeng, ang sanggol na ginseng at ang Wando Golden Core Fruit, ay nakuha na, isang ordinaryong tao ang nanginginig sa takot. Sa oras na ito, ang tanging nasa isip nila ay ang umalis. Ngunit si Terence ay hindi ang tipo na katamtaman, hindi siya magnanasa ng mga kayamanan na wala sa abot ng kanyang makakaya, ngunit hindi niya kailanman binibitawan ang mga bagay na nasa abot ng kanyang makakaya. Okay, papakinggan kita. Tumango si Minerva. Kung siya lang ang may baby ginseng at Wando Golden Core Fruit, malamang hindi siya maglalakas loob na manatili dito. Ngunit ngayong kasama na niya si Terence, hindi na niya kailangang alalahanin pa iyon. Pagkatapos ay tumingin tayo sa paligid dito. Ngunit para maging ligtas, hindi tayo maaaring malihis ng masyadong malayo sa mapa ng rutang ito. Sabi ni Terence habang inihahambing niya ang mapa sa kay Bubay. Sa mga tuntunin ng lokasyon, ito ay itinuturing pa rin na ang pangunahing bahagi ng kagubatan ng Lofeng. Ang tanging lugar na makumpirmang ligtas ay ang rutang kanilang dinaanan noon. Kung sila ay naglalakad ng walang ingat, hindi ito matatawag na lakas ng loob, ngunit sa halip, kamatayan ang kanilang nililigawan. Nang ipagpatuloy na ng dalawa ang kanilang paghahanap, lumitaw ang isang figure sa makalat na espiritong beast graveyard. Isa itong man in black sa ilalim ng sombrerong kawayan. May pumili talaga. I'm a step too late. Ang man in black ay tumingin sa mga bakas na iniwan ng labanan sa harap niya, pinagmasdan ng fog na dapat ay umiiral ngunit nawala na, at ang nakakagulat na katawan ng lalaki na kulay abo. Hindi niya maiwasang mapatulala, sa sobrang pagkatulala ay hindi siya makapagsalita ng matagal. Sa pagkakataong ito, siya ay nagmamadali mula sa North Island para sa sanggol na ginseng. Sa huli, isang hakbang na lang siya at may iba na siyang kinuha. Paano niya natitiis ito? Kung ito ay ibang tao, nakakalungkot na makaligtaan ang isang napakahalagang kayamanan tulad ng namumong ginseng, ngunit ito ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Ang problema ay hindi siya dumating upang kunin ang nascent ginseng para sa kanyang sariling paggamit. Tapos na tayo. Tapos na ako. Tapos na tayo. Sabik na sabik ang man in black kaya paikot-ikot siyang tumatakbo. Napakamot siya sa ulo at bumulong sa sarili, ito ay isang mahalagang material para sa pagsasaliksik ng mga Jin Potion. Noong nakaraang pagkakataon, nabigo ang nascent Soul Stage Master, at malaki ang posibilidad na nagkaroon ng problema sa genetic imitation ng baby ginseng na ito. Kailangan nating mahanap ang totoong baby ginseng para makahanap ng paraan para malunasan ito, ngunit ngayon. Paano ko ito ipapaliwanag kay Ford kapag bumalik tayo? Ang paglikha ng nascent Soul Stage Masters ay ang pinakamahalagang pangunahing proyekto ng punong tanggapan kamakailan. Kung ang buong proyekto ay stagnant dahil sa kanyang pagkabigo, maaaring maantala ito ng mahabang panahon, at maaaring mamatay pa sa kalahati. Isa itong malaking responsibilidad na hindi kayang pasanin ng sinuman. Sa pag-iisip ng malubhang kahihinatnan na ito, ang man in black ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang likod at pinagpawisan ng malamig. Napakalupit ng parusa ng organisasyon na hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Damn it! Kapag nalaman ko kung sino ang unang kumuha ng baby ginseng, tiyak na puputulan ko siya ng 10,000 piraso. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nagngangalit sa galit. 4,272. Sa isang iglap, bumuhos ang kanyang mamamatay tao na aura, na halos nahahawakan. Ang ilan sa mga makapangyarihang espiritong halimaw na naakit sa kanya kanina ay labis na natakot kaya't sila ay tumakas sa gulat, hindi ng ahas na lumapit. Puno sila ng layunin ng pagpatay, ngunit huli na ang man in black. Si Terence at Minerva ay wala na sa loob ng 4 na oras, at 12 milya ang layo nila. Gaano man kalakas ang kanilang mga kasanayan sa pagtuklas, hindi nila ito mahanap. Ang man in black ay makapangyarihan, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang target, lalo pa ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan. Ano kayang gagawin niya?
Sa pusong puno ng ayaw, ang lalaking nakasuot ng itim ay nanatili sa parehong lugar ng ilang sandali. Sa huli, nakapagdesisyon na lang siyang bumalik muna. Ayon sa nakaraang katalinuhan, mayroon lamang isang lugar sa kagubatan ng Lofeng na nagbunga ng baby ginseng. Kahit na ito ay lumitaw paminsan-minsan sa ibang mga lugar, ang posibilidad ay napakababa. Kung maghahanap siya ng walang patutunguhan, parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Bukod dito, palaging may alingaw-ngaw na ang baby ginseng ay kakaiba. Hindi ibig sabihin na mayroon lamang isang sanggol na ginseng sa mundo, ngunit sa parehong lugar, magkakaroon ng pinakamaraming isang sanggol na ginseng, at tiyak na walang pangalawa. Ito ay dahil ang lumalagong mga kondisyon para sa baby ginseng ay lubhang malupit. Nangangailangan ito ng napakaraming espiritual na chi ng langit at lupa pati na rin ng sapat na yin chi. Ang tanging mga lugar na makakatugon sa dalawang kondisyong ito ay ang mga espiritual na libingan ng hayop ng iba't ibang primitive na lupain. Gayunpaman, mayroon lamang isang espiritual na libingan ng hayop sa kagubatan ng Lofeng, at sapat lamang ito upang matustusan ang isang sanggol na ginseng. Kahit na gusto ng isang tao na espesyal na linangin ang pangalawa, hindi ito makakaligtas. Kaya naman, para sa lalaking nakasuot ng itim na nagmamadaling hanapin ang namumuong ginseng, mas mabuting bumalik kaagad kaysa ipagpatuloy ang pananatili sa kagubatan ng Lofeng at mag-aksaya ng oras. Marahil ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na mahanap ang nascent ginseng sa ibang primordial na lupain. Gayunpaman, nang malapit nang umalis ang lalaking nakaitim na nakadamit, hindi sinasadyang nasulyapan niyang muli ang bangkay sa gilid mula sa gilid ng kanyang mata. Biglang gumalaw ang kanyang puso, at tumalikod siya at naglakad, ibinaba ang kanyang ulo upang magmasid ng mabuti. Ang lalaking nakaabo ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang kanyang mukha ay hindi makilala, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat. Lalong sumakit ang ulo niya. Kung ang nerbiyos ng isang tao ay hindi sapat na makapal, ang isang ordinaryong tao ay malamang na magsusuka sa takot pagkatapos makita ito. Paano nangyari ang pinsalang ito? Pagkatapos suriin ng Man in Black ng mahabang panahon, kinurot niya ang kanyang baba ng may pag-iisip at tumayo sa pwesto ng mahabang panahon nang hindi gumagalaw. Ilang saglit lang ay parang may bigla siyang naisip at nawala ang kanyang figure sa masukal na kagubatan. Minerva, dito na tayo. Kung lalayo pa tayo, medyo malayo na tayo sa rutang binigay sa atin ni Bubay. Baka delikado. Si Terence, na gumagalaw sa kagubatan, ay biglang huminto. Oh, so babalik tayo ng ganito. Tumango si Minerva habang nakatingin kay Terence. Bumalik ka. Paano tayo makakabalik ng ganito? Minerva, tumingin sa paligid. Hindi ba't ang lahat ng ito ay mga dekalidad na spirit herbs? Ang Chengs na ito ay matitiyak na makakagawa ng isang top-grade na tableta kung ito ay ginagamit para sa alchemy. Nakangiti si Terence habang nakaturo sa paligid. Talaga. Ang galing. Nagliwanag ang ekspresyon ni Minerva. Sa sandaling ito, talagang maraming mga espiritual na halamang gamot sa kanilang dalawa. Dahil walang pumupunta sa kagubatan ng Lofeng sa buong taon, at ito ay nasa isang medyo sentral na lugar, ang mga espiritual na damo ay makikita sa lahat ng dako. Ito ay isang napaka-normal na bagay. Gayunpaman, kahit na lahat sila ay kayamanan ng langit at lupa, kumpara sa bihirang sanggol na ginseng at wando golden core fruit, ang halaga ng mga espiritual na halamang ito ay mas mababa. Karamihan sa mga espiritual na halamang gamot dito ay mabibili mula sa palengke gamit ang espiritual na jade. Siyempre, kumpara sa mga ibinebenta sa palengke, mas maganda ang kulay ng mga espiritual na halamang nasa harapan niya. Gayunpaman, medyo nabigo pa rin si Terence. Gamit ang Sky Pillhouse bilang kanyang makina ng paggawa ng pera, hindi siya nagkukulang ng mga spirit jades. Maaari niyang bilhin ang mga halamang ito anumang oras na gusto niya. Si Chengs naman, nasa kanya ang jade space. Si Chengs, na nilinang ng mga binhi ng espiritual na gamot, ay hindi mas masahol kaysa sa mga nasa harap niya. Ngunit kahit na ganoon, hinaila pa rin ni Terence si Minerva at sinimulang bunutin ang mga halamang gamot sa harapan nila. Terence, sa tingin ko hindi magandang ideya na bunutin na lang ito ng ganito.
Maging si Minerva, na nakasanayan na sa lahat ng uri ng mahiwagang bagay, ay hindi napigilan na kumaibot ang kanyang bibig nang makita niya ito. Hindi maganda. Wala namang masama, wala naman silang may-ari, kaya't kung sino man ang makakita sa kanila ay magkakaroon ng bahagi. At saka, kahit itago natin sila at hindi kunin, baka hindi pumunta sa lugar na ito ang iba. Hindi inisip ni Terence na may mali dito. Hindi ko sinasadya iyon. Gusto kong sabihin. Tumingin si Minerva sa swift at mapagpasyang pamamaraan ni Terence at mahinang sinabi, sa palagay ko hindi ka dapat pumili ng mga espiritual na halamang tulad nito. Sa mga trial mission na ginawa ni Minerva noong nakaraan, higit sa 60% sa mga ito ay tungkol sa pagkolekta ng mga espiritual na halamang gamot, kaya medyo may karanasan siya sa proseso ng pagkolekta na ito at maaaring ituring na kalahating eksperto. Ang mga espiritual na damo ay mga pag-iral na sumisipsip sa kakanyahan ng langit at lupa. Ang mga kinakailangan para sa kanilang mga kondisyon ng paglago ay higit na hinihingi kaysa sa mga ordinaryong halaman. Kaugnay nito, mas mahina rin ang kanilang sigla. Kung ito ay ligaw na koleksyon o paglilinang sa sarili, nangangailangan ito ng malaking antas ng propesyonal na kaalaman. Kahit na ang pinakabaguhan sa kanila ay kailangang maging maingat sa proseso ng pagkolekta. Pagkatapos maingat na linisin ang lupa, iimbak nila ito sa isang espesyal na kahon ng jade ng espirito upang matiyak ang sigla at pagiging bago ng mga halamang espirito sa pinakamaraming lawak. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Terence ay tila hindi nag-iingat. Paimpul siyang nagbubunot ng mga damo ng walang espesyal na kahon ng jade. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Minerva habang nanunood. Hindi niya maiwasang mag-isip ng dalawang salita, sayang ang regalo ng Diyos. Oh, ayos lang. Walang pakialam na umiling si Terence, ngunit hindi huminto ang kanyang mga kamay. Well, sa totoo lang, maraming espiritual na damo ang matutuyo pagkatapos mabunot ng mahabang panahon. Kung hindi nila kailangan ng mga espesyal na espiritual na jade box para itabi ang mga ito, walang silbi kahit gaano pa ito mabunot. Mahinang paalala ni Minerva sa kanya. Hehe, alam ko yon. Minerva, huwag kang mag-alala. Mayroon akong sariling mga paraan. Kailangan mo lang gawin tulad ng sinabi ko. Ngumiti si Terence. Ang ibang mga tao ay kailangang maging maingat kapag nangongolekta ng mga espiritual na damo, ngunit mayroon siyang espasyo sa jade. Maaari lamang siyang pumili ng anumang espiritual na damo mula sa lupa at itanim ito sa espasyo ng jade. Mayroong natural at walang limitasyong espiritual na chi sa kalawakan, na maaaring magbigay para sa paglago ng mga espiritual na halamang ito. Sa hinaharap, sa tuwing kailangan niya ito, mahahanap niya ito sa espasyo ng jade upang matiyak na ang kulay ay magiging mas mahusay lamang kaysa sa kapag nakolekta niya ito. Ito ay isang epekto na hindi makakamit ng iba kahit gaano pa sila kahanda. O sige. Nang makita ang pagtitiwala ni Terence, masunaring tumango si Minerva at hindi na nagtanong pa. Natuto siya kay Terence at gumamit ng hindi pa nakikitang magaspang na estilo ng paghila ng damo. 4,273. Ang dalawa sa kanila ay nagwalas sa lugar, at sa loob lamang ng oras na tumagal para masunog ang isang insenso, nabunot na nila ang higit sa kalahati ng nakapalibot na lugar, na halos walang iniwan na damo. Ang lugar na ito ay masasabing isang natural na spirit herb garden. May mga espiritong damo sa lahat ng dako. Hindi lamang mayroong iba't ibang mga ito, ngunit sila rin ay may mahusay na kulay. Kung ito ay iba, kailangan nilang magtrabaho ng hindi bababa sa ilang araw bago nila makolekta ang lahat ng ito. Gayunpaman, sa kakilakilabot na kahusayan ni Terence at Minerva, malamang na magagawa sila sa panahon ng isa pang insenso. Hindi man lang nila tiningnan kung anong mga halamang gamot ang mga iyon at hinugot na lang ito ng walang proteksyon. Matapos itong bunutin ni Minerva, ang tanging dapat gawin ni Terence ay alisin ang mga halamang gamot at itanim ang mga ito sa espasyo ng jade. Pagkatapos, lahat sila ay magiging kumpleto. Habang abala ang dalawa, nakasimangot si Terence. Nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa malayo, at masasabi niyang may mga yabag iyon na papalapit. Mula sa tunog, ito ay dapat na mga tao, at mayroong higit sa isa sa kanila. Ano ang dapat nating gawin?
Napansin ni Minerva ang ekspresyon ni Terence at mabilis na napagtanto na hindi siya gaanong pamilyar sa kagubatan kaysa kay Terence. Ayos lang. Magpatuloy tayo sa ating trabaho. Huwag mag-alala tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Terence, wala man lang planong umalis. Ang mga halamang gamot dito ay hindi bihira, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Napakaraming espasyo sa Jade Space pa rin. Bukod dito, si Terence ay may isa pang layer ng pagsasaalang-alang. Kung siya at si Minerva ay sadyang umiwas sa kanila, kung sila ay napansin ng kabilang panig, maaari nilang isipin na sila ay nakakuha ng isang uri ng kayamanan, kaya naman siya ay nakonsensya. Sa halip na mag-imbite ng gulo, mas mabuting ipagpatuloy ang natural na paghila ng damo. Sa anumang kaso, mayroong maraming mga magsasaka na naggalugad sa kagubatan ng Lough-Eng ngayon. Kung walang conflict of interest, hindi magkukusa ang kabilang partido para gumawa ng gulo. Siyempre, para itago ang pagkakaroon ng Jade Space, kinuha ni Terence ang basket sa gilid at inilagay ang lahat ng herb na kokolektahin niya dito. Hindi mahalaga kung alam ni Minerva ang tungkol sa Jade Space, ngunit magiging masama kung ito ay isang tagalabas. Nagpatuloy ang dalawa sa paghila ng damo, at ilang sandali pa ay may sumulpot na grupo ng mga tao sa kanilang harapan. Inangat ni Terence ang kanyang ulo upang tingnan sila 4 na lalaki at 2 babae, sa kabuuan ay 6 na tao. Dapat sila ay dumating sa parehong grupo. Mula sa mga ekspresyon at aura ng 6 na tao, madaling sabihin na ang pinuno ng 6 ay dapat na nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng berdeng roba na naglalakad sa gitna. Ang figure at hitsura ng taong ito ay hindi kakaiba. Sa unang tingin, siya ay mukhang ordinaryo, at ang kanyang ugali ay tila walang pinagkaiba kay Denver. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nagbigay ng malapit na pansin, makikita ng isa na ang taong ito ay puno ng espiritu. Ang kanyang bahagyang ordinaryong hitsura ay talagang may kabayanihan. Sa partikular, ang mga mata ng taong ito ay lubhang matalas, tulad ng isang matalim na kutsilyo. Kahit sinong casual na tumingin sa kanya ay hindi maiwasang manginig sa takot. Higit sa lahat, sa 6, tanging ang berdeng nakadamit na lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang hindi nakikita ng gintong daliri ni Terence. Sa madaling salita, ang taong ito ay hindi bababa sa orihinal na antas. Para sa iba pang 5, lahat sila ay eksperto sa Ores Core Stage. Ang pinakamalakas ay nasa tuktok ng huling Ores Core Stage, at ang pinakamahina ay nasa gitnang Ores Core Stage. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ang lakas ng team na ito sa harap niya ay higit pa sa isang level na mas malakas kaysa sa team nila ni Bubay. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, isang maliit na pangkat na tulad nito ang maglalakas loob na pumasok sa kailaliman ng kagubatan ng Lough-Eng. Kung hindi, ang isang maliit na koponan tulad ng Bubay ay hindi makakarating sa pangunahing lugar kung wala ang mapa ng ruta na iyon. Habang pinagmamasdan ni Terence at Minerva ang tao, napansin din sila ng tao. Tumingin ang tao sa basket na puno ng mga halamang gamot at kung ano ang ginagawa ng dalawa, at lahat sila ay nagsimulang tumawa. Para bang nakakita sila ng hindi kapani-paniwalang nakakatawang eksena, ang mga taong dumating ay tumawa ng malakas, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi mapagkunwari na pangungutya at paghamak. Kuya Chang, sa panahong ito sa kagubatan ng Lough-Eng, mayroon talagang lahat ng uri ng mga tao. Sa totoo lang, mayroong isang bansang bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Siya ay maaaring pumunta dito para sa anumang bagay, ngunit siya ay talagang nag-squatting dito upang maghila ng damo. Nakakatuwa talaga. Isang babaeng mukhang napakalandi ang kalahati ng kanyang katawan sa mga bisig ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng roba, na nakatikip sa kanyang bibig habang siya ay tumatawa sa harap ni Terence at Minerva. Tiningnan siya ni Terence nang walang pakialam. Ang babaeng ito ay isang late-stage golden core cultivator, hindi masama. Close daw siya sa leader na si Chang Bro. Marahil sila ay mga kasosyo sa paglilinang. Ha. Eksakto. Kuya Chang, naglakas loob akong tumaya na ang 2 taong ito ay dapat na mula sa isang tribo ng magsasaka na hindi pa nakikita ang mundo. Nakakita lang sila ng ilang pangkaraniwang halamang espiritual at naisip na sila ay mabuting kayamanan.
Tumawa rin ang isa pang lalaki, sabay turo kina Terence at Minerva. Sabi ko, kahit punuin ninyong dalawa ang basket na ito, hindi ninyo kikitain muli ang 10,000 spiritual jade travel fee para sa teleportation array. Walang kabuluhan ang lahat. Hindi ko talaga alam kung ano ang mali sa utak ninyo. Ang lakas ng taong ito ay nasa tuktok ng huling yugto ng Jiedan. Siya ang pinakamalakas sa 6 na tao maliban sa pinuno, si Kuya Chang. Sa nakikitang kasando niya sa napakarilag na babae, halatang kapatid siya ni Kuya Chang, kung hindi siya mahihirapang purihin ang hipag. Tama. This place is not even the outer perimeter. They took such a big risk to come here. Lahat ng ibaan dito para sa mga rare treasures, pero itong dalawang ito ay talagang nakahiga dito at naghihila ng damo. Talagang hindi nakakapagsalita ang mga utak nila. Hehe, I'm very curious. Parehong nasa early Jiedan stage pa lang sila. Paano nakapasok ang mahinang lakas? Walang sabi-sabi. Swerte lang. Sa kaunting lakas nila, nahihirapan na silang gumalaw sa paligid ng kagubatan ng Lofeng, lalo pa sa ganitong klaseng lugar. Pambihirang himala na kaya nilang mabuhay hanggang ngayon na buo ang lahat ng paa. Sa palagay ko ay hindi. Mula sa labas ng lugar hanggang sa lugar na ito, kailangan nilang dumaan sa teritoryo ng ilang makapangyarihang espiritong hayop. Kahit na swertehin sila, hindi sila makakapasok ng mag-isa. At saka, 6 na tao siguro ang kanilang natipon para makapag-teleport sa simula. Sa palagay ko ay masyado silang mahina at iniwan ang kanilang mga kasamahan. Tama, ang lakas ng isang maagang Jiedan stage cultivator ay isang pabigat lamang sa kagubatan ng Lofeng. Kung ako ang kanilang kasamahan, tiyak na hindi ako papayag na dalhin ang 2 pasanin na ito. Pagkatapos magtipon ng sapat na mga tao upang mag-teleport, syempre, naghiwalay tayo ng landas. Ang mga tao ay nagsimulang tumugtog ng sunod-sunod, na walang awang kinukutya at kinutya sina Terence at Minerva sa harap nila. Tanging ang pinuno, si Gover Chang, ang nanatiling tahimik na may kalmadong ekspresyon. 4,274. Karamihan sa mga tao ay may inis sa panunuya ng mga tao, ngunit si Terence ay nanatiling kalmado at nakatuon sa paghila ng damo. Wala siyang balak magsalita, tretuhin ang lahat na parang hangin. Sa kabilang banda, bagaman medyo kinakabahan si Minerva, hindi siya mainitin ang ulo. Kutsain man siya sa harap ng iba, karaniwan na noon kapag pumangit siya, kaya hindi niya ito isinasapuso. Si Chang Bro ay wala talagang pakialam kina Terence at Minerva noong una, ngunit pagkatapos makita ang kanilang mga reaksyon, hindi niya maiwasang mag-isip ng kaunti pang mataas sa kanila. Madalang na makakita ng taong kayang magpakatatag kahit nakutsain ng napakaraming tao. Kung ibang tao ang nasa posisyon nila, hindi sila mangangahas na lumaban dahil sa kanilang lakas, ngunit hindi sila magiging kalmado gaya nina Terence at Minerva. Kahit sa karanasan ni Chang Bro, humanga siya sa composure nina Terence at Minerva. Sige, everyone, stop laughing. Sino ba ang walang oras kapag baguhan pa lang? Lahat tayo ay dumaan na sa stage na iyon, hindi na kailangang maging sarcastic. Ikinaway ni Chang Bro ang kanyang kamay sa mga tao, na nagpapakita ng aura ng isang namumuong Soul Master. Natahimik ang lahat bago siya bumaling kina Terence at Minerva, kayong dalawa, mukhang ito ang unang pagkakataon ninyo sa kagubatan ng Lofeng, di ba? Tama, first time natin dito. Inangat ni Terence ang ulo niya para tingnan siya, neutral ang tono niya. You, bata, may mga bola ka na. Naglakas loob ka pa rin kumilos ng matigas sa harap ng ating kapatid na si Chang. Ang peak late stage na Golden Core na tagasunod ay tumalon at itinaas ang kanyang manggas, handang turuan si Terence ng leksyon. Gayunpaman, tiningnan lang siya ni Kuya Chang, at agad na napaatras ang kababata sa kahihiyan, hindi man lang naglakas loob na magreklamo. Napakabigat ng naipong prestihiyo ng taong ito. Alam na ni Terence na ang taong ito ay hindi simple, at masigurado siya ngayon.
Ang mga taong may maraming kapangyarihan ay kadalasang napakakokontrol sa mga tao kung ang mga bagay ay naaayon sa kanilang mga kagustuhan, kung gayon ang lahat ay magiging maayos, ngunit kung ang mga bagay ay sumalungat sa kanilang mga kagustuhan at nawala sa kanilang kontrol, kung gayon ito ay magiging malaking problema. Bagamat hindi kaaya-aya sa pandinig ang sinabi nila, may isang bagay na tama sila. Makinig sa aking payo, maaaring maganda ang hitsura ng mga espiritong damo sa gilid, ngunit kahit na punuin mo ang 10 basket ng mga bagay na ito, hindi pa rin ito katumbas ng halaga ng 10,000 espiritong jade na ibinayad mo sa hanay ng teleportasyon. Hindi ito katumbas ng halaga. Payo ni Kuya Chang. Oh! Napatingin si Terence kay Minerva nang may pagtataka. Ang kapatid na ito ni Chang ay nakakagulat na mainit at palakaibigan. Mas madali siyang kausap kaysa inaakala niya. Sa karaniwang kasanayan ng kapwa panlilinlang sa mundo ng paglilinang, sa pangkalahatan ay dalawa lamang ang resulta kung ang isa ay magkikita sa isang lugar tulad ng kagubatan ng Lofeng. Ang isa ay pumatay at agawin ang kayamanan, kung hindi ay dadaan sila. Napakakaunting mga tao ang magkukusa na huminto at magbigay ng payo tulad niya, hindi banggitin na ito ay isang mataas at makapangyarihang nascent soul stage master. Salamat sa iyong paalala, sir. Ito ang unang pagkakataon na nakarating kami sa lugar na ito, ngunit nahiwalay kami sa aming mga kasamahan. Hindi kami nangangahas na gumala sa masukal na kagubatan na ito, at hindi namin alam kung saan kami pupunta, kaya't mahahanap na lamang namin ang mga espiritong halamang ito upang aliwin ang aming mga sarili. Mas mabuti na ito kaysa bumalik ng walang dala. Nag-isip ng dahilan si Terence on the spot. No wonder you guys are here to collect spiritual herbs. Normal people come here for rare treasures like the Wando Golden Core Fruit. Ito lang ang paraan para makakuha ng magandang deal dito. Ito rin ang pinakasikat na yaman na nagawa sa kagubatan ng Lofeng. Agad namang nagpakita ng pangunawa si Kuya Chang at nakangiting sabi sa dalawa. Narinig na namin noon ang Wando Golden Core Fruit. Siyempre, gusto rin namin. Unfortunately, we don't know where to find it. Tsaka, hiwalay na kami sa teammates namin. Kahit alam namin kung nasaan yun, hindi kami makakapunta doon sa lakas naming mag-isa. Kunwaring walang magawa si Terence, pero hindi niya mapigil ang matawa sa loob. Nakuha na niya ang Wando Golden Core Fruit. Hindi ba siya magiging tanga para hanapin ulit ito? Siya at si Minerva ay hindi nabubusog. Sa halip na makipagsapalaran sa wala, mas mabuting magpahinga at kumuha ng higit pang espiritual na gamot. Kapag malapit nang matapos ang oras, lalabas siya sa pamamagitan ng teleportation array. Ito ang pinaka-secure na paraan. Tama. Sa harap ng tukso ng napakamahal na kayamanan, nagagawa pa rin ninyong dalawa na panatilihin ang inyong mga puso. Hindi simpleng magkaroon ng ganoong kamalayan sa sarili. Pinuri ni Kuya Chang at saka sinabing, gayunpaman, sa halip na mag-aksaya ng oras dito, bakit hindi kayo sumama sa amin? Kasama kayo. Natigilan si Terence at nakipagpalitan ng tingin kay Minerva. Hindi nila kilala ang isa't isa, at malalaman ng mga normal na tao kung ano ang gusto ng kanilang mga kasamahan. Hindi nila inaasahan na bigla siyang magmumungkahi ng ganoon. Tama. Naghahanda kaming pumunta sa mga guho ng Odo Cultivation City. The more people we have, the better. Sayang lang 6 na tao lang ang nakakapag-teleport. Hindi ko akalain na magkikita pa kayong dalawa dito. This is a rare fate. Paliwanag ni Chang Bro sa dalawa, if you come with us, the rewards you will get here to see each other will be much better than your safety. Maging katiyakan. Ano sa palagay mo? Oh. Ang mga guho ng The Odo Cultivation City. Ano ang lugar na iyon? Baka may kayamanan sa loob. Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Noong kasama niya si Bubay at ang iba pa, nasa baby ginseng lang ang atensyon ng lahat. Bihira silang mag-usap tungkol sa ibang bagay. Tungkol sa tinatawag na Odo Cultivation City ruins, hindi pa nila ito narinig kahit kailan. Hindi mo ba narinig? Nagulat din si Chang Bro, ito ang isa sa mga label ng Laughing Forest, pero kung iisipin na first time ni Terence dito, hindi katakataka na hindi pa nila ito narinig.
Oo, hindi kami local. We're ignorant and ill-informed. Please don't laugh at US. Nagulat si Terence sa kanyang mga kamay. Wala lang. Ang mga guho ng Odo Cultivation City ay dating mahalagang lungsod ng Spirit Beast Clan. Sinasabing medyo malaki ito noong panahong iyon at ang simbolo at sentro ng kapangyarihan ng buong Laughing Forest. Gayunpaman, dahil sa hindi malamang dahilan, lahat ng Spirit Beast sa Odo Cultivation City, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay pinarusahan ng hari ng mga espiritong hayop noon. City, na tinatawag din nating Roans ngayon, si Kuya Chang ang nagkusa na magpaliwanag. Sa wakas ay naunawaan ni Terence isa sa mga tanong na bumabagabag sa kanya ay nalutas na sa wakas. Kahit na ang kagubatan ng Laughing ay matatagpuan sa gilid ng Katimugang Isla, ito ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Katimugang Isla. Bukod dito, mayroon ding mga makapangyarihang espiritong hayop na nakabaon dito. Ngunit bakit walang pakialam ang angka ng espiritong hayop sa lugar na ito? 4,275. Pagkatapos ng lahat, kung ang angka ng espiritu ng hayop ay namagitan, kahit na ang miasma fog dito ay mawala, ang mga taong magsasaka ay hindi kailanman maglalakas loob na pumasok at makipagsapalaran upang maghanap ng mga kayamanan. Kahit na ang mga masters ng nascent soul stage ay hindi maglakas loob na gawin ito, dahil ito ay katumbas ng isang provocation sa buong Spirit Beast Clan. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ng kaunting lakas. Ngunit ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Terence. Ito ay dating teritoryo ng angkan ng espiritong hayop, ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, ang angkan ng espiritong hayop ay iniwan ang lugar na ito. Wala nang nagmamalasakit dito, at iyon ang dahilan kung bakit naging kung ano ito ngayon. Nahulaan pa nga ni Terence na sa hindi malamang dahilan, hindi talaga plano ng hari ng mga espiritong hayop na iwanan ang lugar na ito pagkatapos patayin ang lahat ng tao rito. Pagkatapos ng lahat, ang kagubatan ng Laughing ay isang kayamanan na hindi maaaring maliitin para sa anumang puwersa. Kaya lang pagkatapos na mawala ang hari ng mga espiritong hayop, ang angka ng espiritong hayop ay nagkagulo mula sa itaas hanggang sa ibaba, at walang sinuman ang nagkaroon ng oras na pakialaman ito. Ito ang tanging dahilan na nagpapaliwanag sa semi-open na estado ng kagubatan ng Laughing. Kung hindi dahil sa miasma fog, malamang na dumagsa ang mga taong nagsasaka sa paligid ng Southern Island. Gaano man karaming likas na kayamanan ang taglay ng kagubatan ng Laughing, kung pumunta sila dito sa buong taon, tiyak na hindi sapat para sa kanila na ipaglaban. Ang isang magandang primitive na lupain ay malamang na abandonahin mula ngayon. Siyempre, kung ito ay talagang umunlad sa puntong iyon, ang espiritu ng hayop na clan ay maaaring hindi na masyadong walang malasakit. Sa oras na iyon, ito ay magiging ibang eksena. Malamang na ang kagubatan ng Laughing ay makukulong na mula noon, at ang mga taong magsasaka ay maaaring hindi na muling makatapak dito. Kung ganoon, dapat maging sikat na sikat ang mga guho ng Odo Cultivation City. Tanong ni Terence, malalim ang iniisip. Natural iyon. Hindi masamang sabihin na ang mga guho ng Odo Cultivation City ay simbolo ng kagubatan ng Laughing. At saka, ang mga espiritong hayop na nakayanang manatili sa lungsod noon ay lahat makapangyarihan at maharlika. Anumang bagay na maiiwan ng isang espiritong hayop sa ganoong antas ay magiging isang bihirang kayamanan sa labas, kaya ito ay isang pampublikong kinikilala para sa ilang araw na nakikinig sa C3 na ito. Tungkol dito, tumango si Kuya Chang. Dahil sikat na sikat ito, tiyak na dumagsa ang lahat dito. Kahit gaano pa karami ang mga kayamanan, malamang lahat sila ay naagaw pagkatapos ng mahabang panahon. Tumingin si Terence kay Chang bro, na wala ng interes. Hindi siya nasasabik gaya ng iba nang marinig nila ang tungkol sa kayamanan, ngunit sa halip ay kainahinala at mapanghusga. Hehe, bihira lang si kuya na may ganyang determinasyon. Tumawa si Brother Chang at sinabing, totoo yan, ngunit ito ang tanging oras ng taon na ang mga tao ay maaaring makapasok sa kagubatan ng Laughing. Bukod dito, ang lokasyon ng AO Duo Cultivation City Ruins ay nasa pinakamalalim na bahagi ng core, kaya hindi ito maabot ng mga ordinaryong tao.
At saka, bagamat sikat ang mga guho at masasabing kilala na ng lahat, abot langit din ang presyo ng mapa para pumunta doon kaya hindi naman kasing dami ng mga tao na makakapunta doon. Oh! Pero ayon sa common sense, kahit wala masyadong tao ang pumupunta doon, lahat ng pupunta ay magsisikap na makakuha ng mas maraming kayamanan hanggat maaari. Sa ganitong paraan, ang tingin ko ay ang unang ilang tao lang na pupunta ang talagang makakakuha ng kayamanan, at ang mga pupunta mamaya ay dapat na mahirap makakuha ng maraming, di ba? Sabi ni Terence, hindi pa rin nag-aalala. Ano ang saloobin mo? Sa status ni Kuya Chang, nakikipag-usap sa isang country bumpkin na katulad mo, nakakababa ng status mo, alam mo ba? At kahit isa o dalawa hindi ka naniniwala, ayaw mo talaga ng mukha. Ikaw. The flirtatious woman beside Brother Chang pouted in disdain. Pero bago pa siya makatapos ay nilinggan siya ni Kuya Chang. Agad siyang kumunat ang noo at hindi naglakas loob na magsalita. Hindi napigilan ni Terence na umiling sa tagpong ito maging ang kanyang partner na practitioner pair ay ganoon din ang takot sa kanya, at malinaw na ang kapatid ni Chang na ito ay hindi isang taong madaling malapitan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng tao na napakakaibigan sa isang tagalabas na tulad niya, lalo na ang isang maagang eksperto sa gininto angkor na nasa ibang antas sa kanya. Ito ay talagang hindi maintindihan. Kung ang mga bagay ay abnormal, tiyak na may mali. Baka isa pang bubay ang taong ito. Ang mga salita ng maliit na kapatid ay hindi makatwiran, ngunit ang sukat ng monumento ay mas malaki lamang kaysa sa isang ordinaryong lungsod ng tao. Imposibleng tipunin ang lahat ng ito sa maikling panahon kasama lamang ng ilang grupo ng mga taong nagsasaka, kaya't ang mga kayamanang nakabaon sa monumento ay hindi maaaring lubusang dambong. Lumingon si Chang Bro kina Terence at Minerva, ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong kalmado at kahinahunan. Totoo naman, pero kung ganoon, kahit may lost pearl sa dagat, napakahirap hanapin, di ba? Kinurot ni Terence ang kanyang baba. Dahil ito ay isang kayamanan, kailangan itong itago ng mabuti. Medyo ilang tao na ang naroon noon, at ang mga mas madali ay dapat na kinuha. Kahit na may natitira pa, kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Siyempre, kung pupunta tayo para sa mga nawawalang perlas, ito ay magiging maraming pagsisikap. Ngunit hindi tayo pupunta para sa mga kayamanang ito, kaya hindi mahalaga. Ngumiti si Kuya Chang na may malalim na ekspresyon. Oh! Lalong nagulat si Terence, at natarante rin si Minerva. Napakaraming panganib na pumunta sa mga guho ng AO Duo Cultivation City, kung hindi dahil sa kayamanan, ito ba ay para sa pamamasyal. Ang mga taong ito ay hindi ganoon kabaliw, tama. Little brother, dapat mong malaman na ang ilang mga kayamanan ay nawala pagkatapos na maalis, ngunit may ilang mga kayamanan na magpapatuloy na umiiral kahit na sila ay inalis bago dahil sila ay muling magbagong muli. Ang tinutukoy mo ba ay likas na kayamanan? Tumalo ng puso ni Terence. Ito ay katulad ng sanggol na ginseng at wando jinda na prutas kapag naalis na, maaaring mawala sila sa loob ng maikling panahon, ngunit kung babalik kapag karaan ng ilang sandali, makikita mong lalago sila. Matalino talagang tao si Little Brother. Naintindihan mo na lang ng konting pahiwatig. Nakangiting sabi ni Kuya Chang. Pwede ba ang baby ginseng? O ang wando golden core fruit? Hindi maiwasan ni Terence na hulaan. Sa antas ng taong ito, hindi mapapansin ng mga normal na kayamanan ang kanyang mata. Kahit na ang wando golden core fruit ay hindi magpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang golden core na ginawa mula sa wando golden core fruit ay kapaki-pakinabang lamang para sa golden core stage masters. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, maaaring ito ay ang sanggol na ginseng lamang. Gayunpaman, nakuha na niya ang sanggol na ginseng. Posible kaya na may ilan sa kanila sa kagubatan ng Lofeng ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang sanggol na ginseng ay karaniwang tumutubo lamang sa libingan ng mga espiritong hayop na puno ng yin qi. Paano ito matatagpuan sa mga sinaunang guho? Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang dahilan kung bakit tinawag ang mga guho ay dahil ang lahat ng mga espiritong hayop ay pinatay sa magdamag.
Hindi mali na tawagin itong isa pang sementeryo para sa mga espiritong hayop. Tila hindi katakataka na ang isang kayamanan tulad ng sanggol na ginseng ay tatubo doon. 4,276. Hindi rin. Magiging tapat ako sa iyo, ang layunin namin sa oras na ito ay ang bituin ng tinta ng bituin. Ang kapatid na ito na si Chang ay napaka-frank at direktang sinabi ang kanilang mga intensyon. Star Ink Milk. Nagulat si Terence, hindi pa niya narinig ang ganoong bagay, ngunit isang salita lang ang layo ng pangalan sa Star Ink Stone. Posible bang magkaroon ng isang uri ng koneksyon sa pagitan ng dalawa? Tama. Ang bituin na gatas ng ink ay masasabing pinakatanyag sa mga kayamanang ginawa sa mga guho ng Oduo Cultivation City dahil natural itong nabuo. Kunin man ng mga taong nasa harap mo ang lahat, ito ay magtitipon muli pagkaraan ng ilang panahon. Hindi ito tulad ng ibang mga kayamanan na kailangang maglibot-libot sa paghahanap nito. Kaya't lahat ng tao ay dapat na naghahanap nito. Bagay para sa halos lahat ng pumapasok sa mga guho, may katiyakang sabi ni Kuya Chang. Maaari bang magtanong, ano ang silbi nitong Star Ink Milk? Tanong ni Terence. Hanggat alam niya ang paggamit, maaari niyang mahinuha kung ang bagay na ito ay may kinalaman sa Star Ink Stone. Ang Star Ink Milk ay chismis na ang Mero Washing spiritual liquid na makakatulong sa pinakamalakas na Nascent Soul Stage expert. Kahit para sa isang tulad ko na nakabuo na ng Nascent Soul, ang mga epekto pagkatapos gamitin ito ay napakabihirang. Ang halaga ng isang maliit na bote ng Star Ink Milk, kung dadalhin sa palengke para ipasubasta, ay hindi bababa sa ginseng ng sanggol. Sa puntong ito, kahit na si Kuya Chang, na palaging pinananatili ang tindig ng isang dalubhasa, ay hindi maiwasang masunog ang kanyang mga mata. Makikita na determinado siyang kunin ang Star Ink Milk. Upang isipin na ang epekto ng pagiging pinakamalakas na orihinal na infant stage cultivator ay magiging labis. Nagkatinginan sina Terence at Minerva, pareho silang humihigop ng malamig na hangin. Ang puso ni Terence, sa partikular, ay nasa estado ng pagkabigla. Ang Star Ink Stone ay maaaring gawin ang pinakamalakas na Golden Core Stage Master, at ang Star Ink Milk ay maaaring gumawa ng pinakamalakas na bagong Nascent Soul Stage Master. Pareho ba sila ng serye? Nagulat si Terence, ngunit nag-aapoy ang kanyang puso. Isa na siyang maagang Golden Core, at mayroon siyang Wando Golden Core Fruit. Mabilis siyang mag-improve kapag bumalik siya. Kung magkakaroon siya ng ilang hindi inaasahang pagkikita sa hinaharap, maaabot niya ang rurok ng Golden Core Realm. At ang pangunahing punto ay na ngayong handa na ang sanggol na ginseng, kung makakahanap siya ng paraan para makuha ang Star Ink Milk na ito, hindi ba magiging maayos ang lahat? Ito ay isang bihirang pagkakataon. Hindi magagalaw si Terence kung ang pinag-uusapan ng lalaki ay tungkol sa isang bagay na tulad ng baby ginseng. Nakuha na niya ito, pagkatapos ng lahat, at hindi ito kaakit-akit sa kanya tulad ng iba. Ngunit ang Star Ink Milk at ang baby ginseng ay nagpupuno sa isa't isa, at ang kahulugan sa likod nito ay ganap na naiiba. Hehe. Kung hindi dahil dito, bakit palaging pinag-uusapan ng mga tao ang Star Ink Milk sa tuwing nababanggit ang mga guho ng Oduo Cultivation City? Tumango si Kuya Chang. Gayunpaman, dahil kilala ang bituin na gatas ng ink, at nasabi mo rin na halos lahat ng pumupunta sa mga guho para sa pakikipagsapalaran ay makakahanap ng bituin na gatas ng ink bilang kanilang unang hinto, sa palagay ko ay may iba nang nakakuha nito ngayon. Tanong ulit ni Terence. Kahit na ang Star Ink Milk ay muling maipon, tiyak na magtatagal ito. Imposibleng hindi ito maubusan gaya ng tubig dagat. Lumipas ang ilang araw mula nang mawala ang miasma fog. Ang mga may ganitong ideya ay malamang na pumunta na sa mga guho ng Oduo Cultivation City. Ang Star Ink Milk ay isang kayamanan na mahirap hanapin sa mundo, kaya natural na mayroon sila hanggat kaya nila. Imposible para sa isang tao na maging napakabait at mag-iwan ng ilan para sa mga tao. Little brother, there's something you don't know. Ang Star Ink Milk ay talagang kilala. Bukod dito, ang unang iniisip ng lahat ng pupunta sa guho ay ang hanapin ang Star Ink Milk.
Gayunpaman, sa katunayan, ang bilang ng mga taong talagang makakakuha nito ay mabibilang sa daliri. Mahiwagang ngumiti si Brother Chang. Walang masyadong tao ang talagang makakahanap ng mga guho ng Oduo Cultivation City, at walang impormasyon sa lokasyon ng Star Ink Milk sa merkado. Kahit gaano karaming mga spirit jade ang ginagastos mo, hindi mo ito mabibili. Iilan lang ang nakakaalam tungkol dito, at tiyak na itatago ng lahat ang impormasyong ito. Nakikita ko. Tumango si Terence bilang pag-unawa. Tama ang kabilang partido, ang Star Ink Milk ay maaaring mabuo muli pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Hanggat nasa kanya ang eksaktong lokasyon, ito ay karaniwang katumbas ng pagkuha ng isang bahagi ng Star Ink Milk pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Ito ay isang tunay na madiskarteng mapagkukunan. Sa katunayan, ang halaga ng impormasyong ito ay mas mataas pa kaysa sa mismong Star Ink Milk. Ito ay naging pangunahing lihim ng isang puwersa na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi nakakagulat na ang gayong antas ng kritikal na impormasyon ay hindi mabibili sa merkado. Sa lahat ng mga nagsasaka ng tao, nangangahas akong sabihin na ang bilang ng mga taong nakakaalam ng tunay na lokasyon ng bituin na gatas ng tinta ay tiyak na mas mababa kaysa sa bilang ng mga daliri sa isang kamay. Nangako si Kuya Chang. Patawarin mo ako sa pagtatanong, ngunit dahil bihira ang impormasyong ito, paano mo nalaman? Biglang nagtanong si Terence bago idagdag, syempre, kung hindi convenient para sa iyo na sumagot, kunwari hindi ako nagtanong. Okay lang. Dahil sa sinabi ni Terence, ang iba ay tumingin sa kanya ng may panghahamak. Wala silang lakas ng loob na sigawan siya dahil sa kapangyarihan ni Chang Bro, pero pareho ang sinasabi ng mga mata nila. Hindi talaga alam ng bansang Bumpkin na ito ang kalawakan ng langit at lupa. Binigyan siya ni Brother Chang ng karangalan na magsalita ng ilang salita, at talagang naglakas loob siyang umakyat sa poste. Nagtanong pa siya ng ganyan. Sinasamantala lang niya ang kanyang ilong. Ngunit si Chang Bro mismo ay tila walang pakialama, sentimo sa ilang kadahilanan, itong mataas at makapangyarihang Soul Master na hindi niya alam ay nakakagulat na mapagparaya kay Terence, na sinasagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Dahil nagtanong ka, hindi ito problema. Sa totoo lang, hindi ko alam ang tiyak na impormasyon tungkol sa lokasyong ito, ngunit may kilala akong deacon mula sa angkan ng espiritong hayop na nagsabi sa akin. Ngumiti si Kuya Chang. Isang deacon ng Spirit Beast Clan. Napakurap-kurap si Terence nang maalala niya ang isang bagay na hindi niya namamalayan. Ang Star Ink Milk ay napakagandang bagay, kahit na alam niya, dapat niya itong itago para sa sarili niya, bakit niya sasabihin sa kamahalan. Walang silbi sa amin ang bagay na iyon. Sa sandaling ito, biglang tumunog sa kanyang isipan ang boses ng makamulto. Bakit? Hindi ba may nascent soul stage din ang mga spirit beast? Tanong ni Terence, nagulat. Ibang-iba ito sa inyong mga magsasaka ng tao. Ang mga likas na talento ng mga espiritong hayop ay likas at tinutukoy ng mga jin ng iba't ibang lahi. Ito ay isang likas na katangian na nag-iiba-iba lamang sa bawat lahi, at walang paraan upang baguhin ito sa susunod. The Demonic Thing explained, para kayong mga tao, ang Star Ink Milk ay isang magandang bagay na makapagpapabago sa inyong pangangatawan. Pero para sa amin na mga spirit beast, hindi. Siyempre, hindi naman ito inutil, pero hindi naman ganoon kalaki. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan ni Terence. Kung ang Star Ink Milk ay may parehong epekto sa mga spirit beast, hindi magkakaroon ng pagkakataong makuha ito ng mga taong nagsasaka. 4,277. Bagamat ang mga orihinal na espiritong hayop sa mga labi ay napatay na, marami pa ring makapangyarihang espiritong hayop sa kagubatan ng Lofeng. Kung sabik na sabik silang makuha ang Star Ink Milk, ninakawan na sana nila ang lahat bago mawala ang miasma. Hindi nila ito iiwan para sa mga dayuhang magsasaka ng tao, kahit isang maliit na sabaw. Gayunpaman, ito rin ay isang uri ng kalooban ng langit. Ang bitoy na gatas ng ink ay halatang mas kapaki-pakinabang para sa inyo na mga tao, ngunit ito ay lilito lamang sa teritoryo ng angkan ng espiritong hayop.
Kung hindi, kung ito ay nasa sarili ninyong teritoryo, inaakala kong magkakaroon ng madugong bagyo at mga ilog ng dugo. Tumawa ang nakakatakot. Og, siguro. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Ito ay isang biro, ngunit ayon sa likas na katangian ng mga taong nagsasanay, maaari nilang dayain ang isa't isa sa kaunting kita. Hindi imposibleng magpatayan sila para sa tukso ng Star Ink Milk, lalo na't maaari itong patuloy na gawin. Habang nakikipag-usap si Terence sa multo, binibigyang pansin din niya ang labas ng mundo. Sa mata ng lahat, walang kakaiba dito. Ito ay hindi kakaiba. Sinasabi na ang bagay na ito ay walang silbi sa angkan ng espiritong hayop. Ang sagot ni Brother Chang ay hindi kasing detalyado ng sa multo, pero pareho lang. Oh! Nagkunwaring naliwanagan si Terence at napabuntong hininga, madalas kong naririnig na ang angkan ng espiritu ng hayop ay sumasakop sa katimugang bahagi ng isla, ngunit bihira silang makipag-usap sa labas ng mundo. Kilala mo talaga ang deacon ng Spirit Beast Clan at makakakuha ka pa ng ganoong mahalagang impormasyon mula sa kanya. Natatakot ako na ang mga ordinaryong tao ay walang ganoong pagkakataon. Hehe. Baka mahirap para sa iba na makipagrelasyon sa isang Deacon of the Spirit Beast Clan, pero it's a piece of cake for me. Ngumiti si Brother Chang nang may pagmamalaki at sinabing, ang tatay ko ang tindera ng all-access meeting sa madilim na lugar ng ArcSea. Kahit na ang angkan ng espiritu ng hayop ay nakahiwalay sa mundo, nakikipagkalakalan pa rin sila sa labas ng mundo. Ang aming Chamber of Commerce ay ang lugar kung saan sila madalas pumunta. Ang all-access meeting. Naningkit ang mga talukap ni Terence nang marinig ang pangalan. Hindi ba't isa ito sa malalaking pangalan ng Chambers of Commerce na nagtulungan para wasakin ang Hong Chamber of Commerce? Isa sa nangungunang 5 higanti. Ang deacon ng Spirit Beast Clan na sinasabi ko ay ang siyang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa ating Chamber of Commerce. Maya-maya, mas nakilala namin ang isa't isa, at binigyan niya ako ng pagkakataong ito. Pagkasabi nito ni Kuya Chang, nag-suggest ulit siya, paano na? Little kapatid, ito ay isang bihirang pagkakataon. It's fate na dito tayo nagkita. Gusto mo bang sumabay? Nag-alinlangan si Terence. Sa totoo lang, interesado siya sa bituing ink milk, pero itong kapatid na si Chang na nasa harapan niya ay napakaasikaso ng walang dahilan. Pakiramdam niya ay may mali dito. Kung tutuusin, nasa harapan niya ang halimbawa ni Bubay. Kailangan niyang mag-ingat. Sa katalinuhan ni Terence, mahahanap niya ang mga pagkukulang sa mga salita ng kabilang partido kung lahat sila ay kasinungalingan. Gayunpaman, kung ito ay tulad ng Bubay, ang katotohanan at kasinungalingan, kung gayon ito ay imposibleng magbantay laban. Nag-alinlangan si Terence nang muling tumunog ang boses sa kanyang isipan, totoo ang sinabi niya. Bagamat hindi pa ako personal na nakarating sa kagubatan ng Lofeng, narinig ko na ang Auduo Cultivation City ay gumagawa ng Star Ink Milk, kaya dapat totoo ito. Ang bagay na ito ay makikita mo lamang sa pamamagitan ng swerte at hindi sa paghahanap nito, kaya walang masamang sumama sa kanya upang subukan ito. Nakahinga ng maluwag si Terence na may garantiya mula sa Spirit Beast Elder. Tumango siya sa sarili. Little brother, what do you think? Para ma-meet mo ako dito, it can also be considered a kind of opportunity. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, baka mapalampas mo ang pagkakataong makuha ang Star Ink Milk sa hinaharap, at baka mag-iwan ka pa ng mga pagsisisi. Nakita ni Chang ang interes ni Terence at nagpas siyang hampasin habang mainit ang bakal. Kung gayon nais kong magtanong muli, kung magkano ang gatas ng tinte ng bituin ay eksaktong-eksakto. Kung tayong dalawa ang sumali, sapat na ba para sa napakaraming tao na makihati? Tanong ni Terence. Sa kanyang opinyon, tiyak na hindi magkakaroon ng ganoong bihirang bagay tulad ng Star Ink Milk, at ang kabilang partido ay mayroon ng 6 sa kanila. Mahirap sabihin kung makakakuha ng bahagi ang dalawa. Kahit na magsanib puwersa sina Terence at Minerva, hindi nila magagawang labanan ang 6 sa kanila. Kung hindi man lang nila makuha ang sopas, wala silang swerte at nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Little brother, hindi makatwiran ang hinala mo.
Pero sa palagay ko, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Ayon sa kaibigan kong Spirit Beast Deacon, 3 taon nang hindi na-activate ang formation na nagpoprotekta sa Star Ink Milk, kaya dapat marami ito. Saad ni Kuya Chang. Kung ganoon, paano natin ito paghihiwain? Patuloy na tanong ni Terence. Kahit na marami talaga ang Star Ink Milk, depende pa rin kung paano nila ito hahatiin. Kung ang Chang Bro na ito ay humingi ng 8 hanggang 10 pounds, at mayroon siyang mga kasama at tagasunod sa DAO, ito ay sobra-sobra para sa kanilang dalawa. Hehe, wala kang dapat alalahanin dyan. May kasunduan tayo na sa isang bote lang pwede magsimula ang lahat. Habang nagsasalita si Kuya Chang, naglabas siya ng isang maliit na bote ng Spirit Jade. Hindi ito kalakihan, kasinlaki lamang ng bote ng hamog na bulaklak sa mortal na mundo. Ngumiti siya at sinabing, ayon sa utos ng pagsali sa team, ako ang unang magsisimula, pagkatapos lahat ay kukuha ng kanilang bahagi. Dahil kayong dalawa ang huling sumali, natural na kailangan ninyong maghintay hanggang sa huli para kunin ang inyong bahagi. Naniniwala ako na mauunawaan ito ng nakababatang kapatid, ngunit naniniwala ako na dapat mayroong sapat na Star Ink Milk. At least, may isang bote pa kayong dalawa. Hindi diretsyong tinapik ni Kuya Chang ang kanyang dibdib at sinabi ang lahat, dahil iyon ay hindi maniniwala sa kanya. Ngayong sinabi niya ito, tila mas mahalaga at mas madaling makuha ang tiwala ng mga tao. Inisip ito ni Terence nang ilang sandali ito ay isang patas na paraan ng paghahati-hati ng mga miyembro. Sa huling minuto lang sila nagsasama at hindi kasing ganda ng iba ang lakas at relasyon nila. Ito ay maliwanag na sila ang huling sasali. Hanggat ang kabilang partido ay hindi gumawa ng isang katangahang bagay tulad ng pagkuha ng lahat ng tubig sa isang sandok, ayon sa paraan ng pamamahagi na ito, dapat mayroong ilang mga nadagdag. Kung wala lang, ang malas niya lang ang masisisi niya. Siyempre, hindi nito maiiwasan ang isa pang posibilidad na ang kapatid na si Chang ay bumalik sa kanyang salita. Magiging malaking problema iyon. Gayunpaman, dahil siya ay nasa isang pakikipagsapalaran, hindi siya makatakas mula sa maliit na panganib na ito. Kung talagang gusto niyang ituloy ang pagiging perpekto, sa bahay na lang siya makapagtago at hindi lumabas. Sige, sasali kami. Salamat sa pag-aalaga mo. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at sa wakas ay tumango upang kumpirmahin. Ang galing. Pambihira talaga ang kapatid na lalaki. Hindi mo ako binaygo. Tumawa ng malakas si Chang Bro, napakatagal niyang ginugol ang pagsisikap na makasama sina Terence at Minerva. Sayang talaga ang oras kung atres si Terence at sumuko. 4,278. Masyado kang mabait. Ako si Ford at ito si Junior Sister Holmes. Paano kita haharapin? Ipinakilala ni Terence ang kanyang sarili, nagpasya siyang sumama sa kanila, at kailangan niyang panatilihin ang kahit anong mukha. Ako si Darren Chang. Mataas ang tingin niyo sa akin, kaya tawagin niyo akong Kuya Chang. Walang pakialam na tumango si Darren at sinabi sa 5 pa, dapat magpakilala rin ang iilan sa inyo. Ako si Leslie. Ang magandang babae sa tabi nila ay tumingin kay Terence at Darren ng may pang-aalipusta, ngunit dahil nagsalita na si Darren, maaari lamang nilang sundin ang kanyang utos. Ibinigay nila ang kanilang mga pangalan ng hindi sinasadya at hindi na nagsalita pa. Tudor. Sumunod ay ang Peak Late Stage Golden Core Follower, na nakatingin kay Terence at Minerva na parang mga langgam. Kung ikukumpara, ang isang bagong dating na Soul Master na tulad ni Darren ay may higit na kaugnayan. Ang tatlo naman ay hindi na masyadong nagsalita at nagulat lamang ng kanilang mga pangalan. 2 lalaki at isang babae ay sina Hu Lili, Fan Dongji at Fang Miaojin. Ang mga taong ito ay kinukutya sina Terence at Minerva sa sandaling dumating sila, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman dahil sa kapangyarihan ni Darren. Gayunpaman, imposibleng asahan silang maging palakaibigan. Si Terence at Minerva ay tumango lamang ng walang pakialam, hindi ito isinasa puso. Wala silang balak magsalita dahil hindi naman nila ugali ang malamig na pakikitungo. Anyway,
Gumawa ng desisyon si Darren sa isang salita, at hindi mahalaga kung mabuti o masama ang kanilang relasyon sa mga taong ito. Walang sinabi si Darren may dahilan siya para hilahin sina Terence at Minerva sa kanyang grupo. Hanggat maaari niyang makamit ang kanyang layunin, ang lahat ay hindi mahalaga. Kung paano ang pakikitungo ng lahat sa isa't isa, hindi iyon isang bagay na kailangan niyang alalahanin. Gaano man kaigting ang kapaligiran, ayos lang hanggat hindi itinaboy ng mga tao sina Terence at Minerva. Sige, alis na tayo. Utos ni Darren at nanguna. Si Leslie at ang iba ay sumunod ng walang salita, naiwan sina Terence at Minerva. Nanguna si Darren sa napakabilis na bilis. Malinaw na lumipad sila sa masukal na kagubatan, at tila hindi siya nagmamadali, ngunit ang kanyang bilis ay hindi maipaliwanag na mabilis. Isang sandali ay narito siya, at sa susunod na sandali ay 50 talampakan ang layo niya. Kung ang mga tao sa likod niya ay hindi mga Golden Core Stage Experts kundi Foundation Stage Experts, kahit na sila ay Perfected Foundation Stage Experts, magiging mahirap para sa kanila na makasabay pa sa mga yapot ni Darren, lalo na ang iba. Kahit na ang isang grupo ng Golden Core Stage Masters ay kailangang patuloy na ubusin ang kanilang chi upang makasabay kay Darren, na nasa pinakaharap. Habang naglalakad sila, lumingon pa nga sina Leslie at Tudor para tingnan sina Terence at Minerva, na parang gusto nilang makita silang gumagawa ng kalokohan. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay nasa maagang yugto lamang ng Golden Core Realm. Sa bilis ni Darren, maging sila ay nahirapang makasabay, pabayaan silang dalawa sa ibaba. Marahil ay kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang lakas para halos hindi makasabay. Gayunpaman, nang makita nila ang mga kalmadong ekspresyon ni Terence at Minerva sa sandaling ito, biglang naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon na parang kumain sila ng tea. Mas nakaka-relax pa ang pakiramdam nilang dalawa. Kahit malakas sila at mahinahon, kailangan nilang maging matatag para magawa ito, di ba? Itong dalawang early Geodan stage country bumpkins, maaaring mayroon pa rin silang makapangyarihang trump card. Hindi bababa sa hindi ito dapat maging kasing simple ng tila sa ibabaw. Sa katunayan, ang bilis na ito ay hindi masyadong marami para sa kanilang dalawa upang mahawakan. Hindi pa banggitin si Terence, kahit si Minerva, na gumagawa ng mga pagsubok na misyon sa kagubatan sa buong taon, ay maaaring ganap na umangkop dito. Huwag kalimutan ang kanyang mga kasanayan at kakayahan sa martial arts, ang primitive na kagubatan ay ang pinakamagandang tahanan para sa kanya. Siyempre, ang paglalakbay sa ganitong bilis ay mauubos ng maraming chi, ngunit hinawakan ni Terence ang kanyang kamay at maaaring palitan ang kanyang chi anumang oras, kaya walang pressure. Matapos maglakbay ng ganito sa loob ng 6 na oras, sa wakas ay huminto si Darren, na nagpapahiwatig na ang lahat ay makakapagpahinga sandali. Lahat ay tumango sa katahimikan at umupo upang mabawi ang kanilang tunay na chi. Wala ring sinabi si Darren. Ibang-iba ito sa estilo ng mabait at madaling lapitan na ipinakita niya noon. Medyo dull ang atmosphere. Si Terence at Minerva ay puno ng purong chi, ngunit upang hindi makaakit ng atensyon, umupo din sila para makabawi. Kuya Chang, may tanong ako. You've been leading the way all this time, at parang wala kang pake sa amin, kaya bakit mo kami niyaya na sumama sa iyo at hinayaan kaming magbahagi ng walang dahilan? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng sapat na halaga ay darating ang mga tao upang talikuran sila, at saka lamang sila magkakaroon ng sapat na katayuan at kapangyarihan upang magsalita. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, naramdaman ni Terence na hindi na kailangan ang mga ito kahit paano niya ito tingnan. Pinatawag sila dito para mag-freeload ng Star Ink Milk ng walang dahilan. Dapat may mali sa abnormal na sitwasyong ito. Kakaiba ang bagay na ito kahit anong isipan niya. Malalaman mo mamaya. Walang pakialam na sagot ni Darren bago muling ipinikit ang mga mata, hindi pinansin ang dalawa. Gustong magtanong pa ni Terence, ngunit ang saloobin ni Darren ay ganap na 180 degree na pagliko mula noong sinubukan niyang ipanalo si Terence. Halata na ayaw na niyang makipag-usap kay Terence, at walang kwenta ang magtanong.
Gayunpaman, ang bilis ng pagbabago ng lalaking ito sa kanyang ugali ay lalong lumaki ang pagkabalisa ni Terence. Ang taong ito ay hindi masyadong maaasahan, at kung hindi niya tutuperin ang kanyang salita, talagang magkakaproblema sila. Gayunpaman, ang mga pagdududa ay pagdududa lamang. Hindi pinakita sa mukha ni Terence at kalmado na siya tulad ng dati. Anyway, with his combat strength with Minerva, if they really fight in the end, who knows who would have the last laugh. Tsaka, sa mga sinabi ni Darren, malinaw na may kanya-kanyang intensyon siya sa pagsisikap na makasama ang dalawa sa kanya. Bago sila gamitin, hindi siya madaling mahulog sa kanila. Ang tanging bagay na kailangan niyang bigyang pansin ay upang makita kung siya ay gagamitin tulad ng bubay, na ginamit ang buhay ng mga gintong pangunahing eksperto bilang isang sakripisyo. Kailangan niyang mag-ingat tungkol dito. Pagkatapos magpahinga ng halos tagal bago masunog ang dalawang insenso, pinangunahan muli ni Darren ang grupo sa kanilang paglalakbay. Mabilis silang naglakbay ng 4 na oras pa bago huminto si Darren, na nangunguna sa grupo. Naramdaman ng grupo na parang kakalabas lang nila sa isang primitive na kagubatan. Ilang sandali lang ang nakalipas, isa pa itong masukal na kagubatan na tinutubuan ng mga halaman, at ang bawat hakbang pasulong ay medyo mahirap. Gayunpaman, sa harap nila ay isang walang laman na frame. Sa abot ng mata, ito ay isang tigang na lupain. Walang nagtataas ang mga puno na daan-daang talampakan ng taas, at wala ring makakapal na damo at mga palumpong. Ang tanging nakikita ng lahat ay isang tunay na kaparangan. 4,279. Laughing Forest ba tayo? Hindi naiwasang magtanong ni Leslie matapos matigilan sandali. Nagtinginan din yung iba na nagtataka. Tumingin din si Terence kay Minerva, hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nila makita ang dulo ng tigang na lupa sa harapan nila. Bagamat alam niyang imposible, hindi niya maiwasang magkaroon ng kaparehong pag-iisip tulad ni Leslie. Si Darren ba ay nanguna ng napakabilis at aksidenteng naakay ang lahat palabas ng kagubatan ng Laughing? Paano ito posible? Makinig ka, ito ang mga guho ng Odo Cultivation City. Humalaklak si Darren at itinuro ang bakanteng lagusan. Ha! Natigilan ang lahat at nakabuka ang bibig. Nagtataka nilang sinabi, anong uri ng mga guho ito? Isa itong tigang na lupa, wala dito. Ang kanilang paunang pananabik ay agad na nawala. Kung totoo ang sinabi ni Darren at ang lugar na ito ay ang maalamat na Odo Cultivation City, kung gayon ang lahat ay labis na madidismaya. Anong uri ng kayamanan ang mayroon sa gayong tigang na lugar? Kahit na mayroon noon, makikita ito sa isang sulyap. Paano na lang ang lahat para hanapin ito ngayon? Bahagyang hinayla ni Minerva ang manggas ni Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Kahit siya ay hindi maiwasang maghinala na sinasadya ni Darren ang lahat sa tigang na lupaing ito. May iba ba siyang motibo? Sa katunayan, ang taong ito ay maaaring magkaroon ng parehong masasamang pag-iisip gaya ng bubay. Gaano man niya ito tingnan, ang pagsasabi na ang lugar na ito ay ang mga guho ng Odo Cultivation City ay sadyang masyadong katawa-tawa. Kahit isang 3 taong gulang na bata ay hindi maniniwala. Gayunpaman, huminahon si Terence pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat. Hindi magsisinungaling si Darren sa mga taong tulad nito, kahit na may iba pa siyang intensyon. Sa unang tingin, ang lugar sa harap niya ay baog, na para bang wala talaga, ngunit kung gagamitin niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang madama ito, makikita niya na tila may isang malaking pader sa harap niya, at ang kanyang espiritual na kahulugan ay hindi maaaring tumagos dito. Dapat mayroong isang bagay na mahiwaga tungkol dito. Habang ang lahat ay nalilito, tila may naramdaman si Tudor. Agad na kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, at gusto niyang magpakitang gila sa harap ng lahat, kaya humakbang siya. Bumalik ka. Gusto mo bang maligaw doon at hindi na makita ang liwanag ng araw sa buong buhay mo? Malamig na sigaw ni Darren mula sa likuran. Ano? Hindi ba ito isang pagtatakip? Agad na tumalon si Tudor sa takot at nagmamadaling binawi ang kanyang mga paa.
Nararamdaman din niya na kakaiba ang lugar na ito, ngunit naisip niya na ito ay isang panlilinlang lamang upang lokohin ang mga tao. Isang smoke screen. Malamig na sumingot si Darren at sinabing, nasabi ko na ito ang mga guho ng Odo Cultivation City. Sa palagay mo ba ang isang dating mahalagang lungsod ng angkan ng espiritong hayop ay gagamit ng gayong pandaraya para pagtakpan ang kanilang mga landas? Napakunot ng noo si Tudor sa gulat. Nang marinig ito ng iba, sa wakas ay nag-react sila, at ang kanilang mga mata ay napunta kay Darren. Makinig ka, ito ay isang formation, at ito ay hindi lamang isang simpleng smoke screen. Kung hindi mo mahanap ang tamang paraan upang basagin ito, ikaw ay mawawala sa ilang sa natitirang bahagi ng iyong buhay, hindi na makakalabas. Kahit na gusto ka ng iba na iligtas, hindi nila magagawa, sabi ni Darren sa lahat. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Sa unang tingin, walang kakaiba sa desyerto na ito maliban sa medyo biglaan. Hindi nila inaasahan na may ganoong nakatagong panganib. 9 sa 10 tao na hindi alam ang daan ay mahuhulog dito. Maraming misteryo ang nakatago sa lupaing ito, at makikita ito ng maraming tao. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay susubukan na basagin ang pormasayon tulad ng ginawa ni Tudor. Kung sinubukan nila, hindi ba nila itatapon ang kanilang mga sarili dito? Hindi man lang nila nakita ang mga guho ng Odo Cultivation City, ngunit natatakpan na sila ng goosebumps. Hindi sila naglakas loob na baliwalain ito. Ang lugar na ito ay simpleng pumapatay ng walang nakikitang dugo. Kuya Chang, anong klaseng formation ito? Tinanong ni Leslie ang tanong na nasa isip ng lahat. Pagbuo ng Moon Shadow. Bahagyang sinabi ni Darren ang 3 salitang ito. Nang magbago ang ekspresyon ng lahat, nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, ito ay isang napakatalino na hanay na may 2 epekto ng pagtatago at disorientasyon. Kung hindi mo ito naiintindihan, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpasok sa mga guho ng Odo City. Kuya Chang, dahil alam mo ang tungkol sa formation na ito, dapat may paraan ka para masira ito. Biglang tanong ni Terence. Tama. Ang tinatawag na Moon Shadow Array, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay tiyak na nauugnay sa buwan. Espesyal kung pinag-aralan ang hanay na ito noon pa man. Nangangailangan ito ng pagtitipon ng 8 tao na may lakas na lumalaban sa langit para ma-set up. Kaugnay nito, para masira ito, dapat mayroong 8 tao, bawat isa ay may partikular na posisyon, at sama-samang umatake para masira ito. Napatingin si Darren sa dalawa, now you know why I asked you to come together. Tumango si Terence. Ang Laughing Path Teleportation Formation ay maaari lamang mag-teleport ng 6 na tao sa isang pagkakataon, hindi isa o mas kaunti. Dagdag pa, ang mga posisyon ng teleportasyon ay random, kaya kahit na alam ni Darren na kailangan niya ng 8 tao para masira ang formation, hindi siya makakakuha ng 8 tao. Ang tanging paraan ay magtipon ng 12 tao ng sabay-sabay, hatiin sila sa 2 grupo, at i-teleport sila. Pagkatapos, mag-iisip siya ng paraan para magkita ang 2 grupo. Gayunpaman, ito ay masyadong mahirap at ang pagiging posible ay malinaw na hindi mataas. Bukod dito, 12 tao ang sabay-sabay na dumating. Naisip niya na hindi sapat ang Star Ink Milk para ibahagi sa napakaraming tao. Sa makatuwid, mayroon na lamang isang paraan na natitira para sa Darren, at iyon ay ang pagpasok muna ng isang koponan, at pagkatapos ay maghanap ng paraan upang pansamantalang mag-recruit ng 2 pang magsasaka sa kagubatan ng Laughing. Dahil maraming magsasaka na pumunta sa kagubatan ng Laughing upang makipagsapalaran sa panahong ito, ang pamamaraang ito ay malinaw na mas maaasahan. Para naman kina Terence at Minerva, na, hiwalay, sa kanilang mga kasamahan sa koponan, natural na sila ang pinakamahusay na kandidato sa paningin ni Darren. Una, natugunan nila ang bilang na kinakailangan, at pangalawa, pareho lang silang nasa early golden core stage. Maaari nilang sirain ang pormasayon, ngunit sa parehong oras, hindi nila magagawa ang marami sa kanilang kasalukuyang lakas. Sila ay kapaki-pakinabang at ligtas, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato.
Ito rin ay dahil dito na sa karaniwan na estilo ng pagmamalabos ni Darren, siya ay napakadamdamin kina Terence at Minerva. Matapos ang lahat ay sinabi at ginawa, ang lahat ay para sa kapakanan ng pagsira sa Pormasayon. Matapos itong pag-isipang mabuti, medyo lumuwag ang pag-iingat ni Terence kay Darren. Kung totoo ang chismis tungkol sa pagsira sa formation, hindi na niya kailangang mag-alala masyado. Kahit papaano ay nakakasigurado siya na hindi siya matutulad kay Bubay, na dinaya para sumamba at mamatay sa wala. Pagkatapos ng lahat, ang Moonshadow Array ay orihinal na na-set up para sa Spirit Beast Clan upang itago at protektahan ang Oduo Cultivation City. Imposible para sa kanila na mag-alay ng mga sakripisyo sa 8 eksperto tuwing papasok sila sa lungsod. Iyon ay magiging masyadong katawa-tawa. 4,280. Kuya Chang, saka tayo magmadali at simulan na natin ang pagsira sa formation. Naiinip na sabi ni Tudor. Nasa tuktok na siya ng huling yugto ng Golden Core Realm. Maliban kay Darren, siya ang pinakamalapit sa Nascent Soul Realm. Kung makukuha niya ang Star Ink Milk sa oras na ito, malaki ang kahalagahan nito sa kanya. Anong nagmamadali? May utak ka ba? Inilibot ni Darren ang kanyang mga mata sa kanya at ngumuso. Kapatid na Chang, ako. Si Tudor ay muling natarante sa panunumbat. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti sa eksenang ito. Si Darren ay mukhang isang misteryosong tao, at ang kanyang tagasunod na ito ay tila mataas din, ngunit siya ay mukhang tulala. Nasabi ko na ang Moonshadow Array ay nauugnay sa Moon. Kung gusto mong masira ang array, natural na kailangan mong gumamit ng moonlight. May nakikita ka bang liwanag ng buwan ngayon? Walang pakialam na sabi ni Darren. Biglang naliwanagan ang lahat. Bagamat dumidilim na ang langit, hindi pa ito ganap na dilim. Natural, walang buwan. Tahimik lang silang naghihintay. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Nakikita ba talaga nila ang buwan dito? Kahit na hindi isinasaalang-alang ang lagay ng panahon, mayroon pa ring makapal na layer ng miasma fog sa itaas ng kanilang mga ulo. Maging ang araw ay hindi ito tuluyang makapasok sa araw, kaya't ang liwanag ay napakahina, lalo pa ang buwan sa gabi. Bagamat naghihinala sila, hindi sila naglakas loob na tanungin si Darren. Hindi gaanong alam ni Terence at Minerva tungkol sa kanya, ngunit napakalinaw nila tungkol sa personalidad ni Darren. Ang kapatid na ito na si Chang ay hindi ang uri ng matiyagang tao na sisigot sa lahat ng kanilang mga tanong. Kahit anong gawin nila, sumunod na lang sila sa utos ni Sentimo mapapagalitan lang sila ng sobra sa pagtatanong. Ipinaliwanag nito kung bakit sila nagulat nang sinubukan ni Darren na kunin sina Terence at Minerva sa kanyang tabi. Makalipas ang halos 2 oras, tuluyang nagdilim ang kalangitan. Sa ilalim ng umaasang mga mata ng lahat, ang ilang sinag ng banayad na liwanag ng buwan ay biglang sumikat mula sa itaas. Bagaman ito ay napakahina sa unang tingin, nang ito ay sumikat sa kaparangan sa harap nila, ito ay nakakagulat na maliwanag. Agad namang nakahinga ng maluwag ang lahat. Noon lang nila naalala na wala sila sa masukal na kagubatan. Ang kaunting liwanag ng buwan na ito ay natural na hindi sapat sa masukal na kagubatan, ngunit sapat na ito sa walang laman na kaparangan na ito. Sa una, hindi sinasadya ni Terence na naisip na ang lihim ng pagbuo ng buwan ng shadow ay nakahiga sa liwanag ng buwan na sumisinag sa miasma, at ang posisyong itinuro nila ay kung saan ang Pormasayon. Ngunit alam ni Terence na siya ay mali. Mayroon lamang ilang mga sinag ng buwan, at ito ay napakanakaliligaw sa unang tingin, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na sila ay gumagalaw sa lahat ng oras. Hindi ang liwanag ng buwan mismo ang gumagalaw, kundi ang miasma sa itaas nila. Ngunit kung hindi ito ang locus yung ipinahiwatig ng liwanag ng buwan, nasaan ang susi upang masira ang Pormasayon? Hindi ito makita ni Terence, at para sa iba pa mga taong tulad ni Tudor ay mas malakas kaysa kay Terence, ngunit ang kanilang pangunawa at talento ay wala sa parehong antas ni Terence. Kung hindi ito makita ni Terence, mas nalilito sila. Hindi alam ng lahat kung ano ang nangyayari, kaya tumingin na lamang sila kay Darren at hintayin itong sagutin ang kanilang mga katanungan.
Gayunpaman, hindi gumalaw si Kuya Chang. Hindi man lang siya nag-abalang gumalaw, masira pa ang porma sayon. Nakatingin lang siya sa tigang na lupa sa harapan niya. Dahil walang sinabi si Darren, walang nang ahas na magtanong. Matyaga lang silang maghintay sa gilid hanggang hating gabi. Habang tumitindi ang liwanag ng buwan, nagkatinginan sila ngunit hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sige, malapit na tayong matapos. Sa wakas ay tumayo si Darren, at lahat ay nasa sabik at sabik na subukan. Tiningnan ito ni Terence, at ang tigang na lupain ay walang kakaiba sa dati. Mas maliwanag lang ng kaunti, ngunit walang anumang mahiwagang porma sayon. Nasaan itong tinatawag na Moon Shadow Array? Natarante si Terence, ngunit hindi niya akalain na nag-aartista si Darren. Maghintay, Moon Shadow Array. Biglang lumiwanag ang isip ni Terence, at muli siyang tumingin sa tigang na lupa sa kanyang harapan. Sa wakas may naintindihan siya. Noong napagmasdan niya ang kaparangan na ito noon, walang kakaiba dito maliban sa katotohanang ito ay baog. Gayunpaman, pagkatapos suriing mabuti, lalo na kapag binigyan niya ng espesyal na pansin ang mga anino sa lupa, may nakita siyang kakaiba. Ang kaparangan ay puno ng mga lubak at hindi kakaiba ang paglitaw ng mga anino dito at doon, hindi sila mapapansin ng mga normal na tao, ngunit ang mga mata ni Terence ay bumagsak sa 8 sa mga espesyal na anino. Ang isa sa kanila ay hugis half moon, at ang iba pang 7 ay hugis bituin. Kung magkakaugnay ang 7 anino na ito na hugis bituin, bubuo sila ng bituin na kilala ng lahat, ang Big Dipper. Ang sentro ng pagbuo ay ang anino ng half moon. Ang kaparangan ay hindi pantay. Kung hindi dahil sa espesyal na setting, paano lilito ang kakaibang anino ng wala saan? Ngayon, si Terence ay 100% sigurado na ang malaking dipper at ang anino ng kalahating buwan ay ang pagbuo ng anino ng buwan na binabanggit ni Darren. Habang nag-espekulasyon si Terence, naglabas si Darren ng isang maliit na bandila mula sa kanyang bag. Sa unang tingin, ito ay parang bandila na ginagamit ng mga tagahanga sa secular na mundo para magsaya para sa isang laban. Walang anumang espesyal tungkol dito, ngunit pagkatapos ng isang malapit na pagtingin, natanto ni Terence na hindi ito kasing simple ng hitsura nito. Mayroong isang bagay na mahiwaga at malalim tungkol dito, halos kapareho ng mga porma sayon na nakita ni Terence noon. Mga watawat ng porma sayon. Kumurap si Terence. Wala sa sarili niya ang bagay na ito, ngunit nakikilala niya ito. Ito ay isang napaka-profesional na tool sa pagbuo, at ito ay kailangan para sa parehong pag-set up at pagsira ng mga porma sayon. Bukod dito, ang mga flag ng array ay hindi isang bagay na maaaring gamitin ng sinumang master. Ang kasanayang kasangkot ay hindi mas mababa kaysa sa alchemy at forging. Nangangailangan ito ng espesyal na pagsasanay bago ito magamit. Hindi ito gagamitin ng mga ordinaryong tao, at hindi ito magkakaroon. Mula dito, makikita na si Darren ay isang array master mismo, o gumugol siya ng maraming oras at pagsisikap upang pag-aralan ang Moon Shadow Array para masira ito. Hindi mahalaga kung alin ito, ang taong ito ay hindi simple. Pumunta ka doon. Itinuro ni Darren ang Tudor at isa pang lokasyon sa kaparangan. Gaya ng inaasahan ni Terence, isa ito sa mga Big Dipper na bituin na nakita niya. Kuya Chang, di ba sabi mo hindi ka na makakalabas pag pumasok ka? Nagulat si Tudor. Tumingin siya kay Darren nang may takot at iwinagayway ang kanyang mga kamay habang umaatres. Sa sandaling padalos-dalos kang pumasok sa Moon Shadow Array, ganap kang mawawala dito, at walang makakapagligtas sa iyo. Ito ang sinabi ni Darren. Naglakas loob ka pang suwiin ang mga salita ko. Kumunat ang noo ni Darren, at ang nangingibabaw niyang katawan ay biglang naglabas ng nakamamatay na aura. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.